Itong si Coach L.A. Tenorio ng Magnolia Chicken Templado sa isa dito sa mga tumitingin sa free agency ng PBA para makakuha ng mga players na pwedeng isama dito sa kanyang lineup. Alam natin na maraming magagaling na players dito na unrestricted free agent ngayon at kabilang na dyan sa nakikita natin ay itong si Tyrus Hill. Si Tyrus Hill ay pwede na maisama nitong Magnolia Chicken Templados dito sa kanilang lineup at kapag yan ay nakuha nila, magiging maganda ang kalalabasan nito. Alam naman natin na itong si Tyrus Hill, isa yan dito sa mga tinatawag na underrated na mga PBA players. Isa tong high flyer katulad ni Jamie Malonzo pero hindi nabibigyan ng pagkakataon na maglaro talaga. Pero ngayon kung mapupunta siya dito sa Magnolia Chicken Templados, sigurado na ito ay mangyayari. At yan lang naman talaga ang hinahanap nitong si Tyrus Hill. Kung sakasakali na itong si Tyrus Hill mapunta sa Magnolia, pwede yan na maging backup power forward kasama nitong si Xavier Lucero. At yan naman ngayon, magiging maganda yan dahil syempre, yung front court ng Magnolia pwedeng si Sanggalang at si James Lapot sa center. Pagkatapos itong si Lucero at si Tyrus Hill naman dito sa power forward. So, itong si Lucero magko-concentrate yan sa opensa samantala si Tyrus Hill naman sa depensa. Kaya mukhang ganyan talaga yung nakikita natin na pwedeng gawin itong si Coach L.A. Tenorio. At dahil unrestricted free agent itong si Tyrus Hill, pwede yan talaga na masama dito sa lineup ng Magnolia nang hindi sila namimigay ng player o kaya ng draft pick. Kaya sa tingin ko, mukhang itong Magnolia, malaki ang pagiging pakinabang kung sakali na makuha nga nila itong si Tyrus Hill. Tandaan natin, iyan ay dating naglaro dito sa Blackwater. So gusto niya siyempre na patunayan na deserving pa rin siya na manatili sa PBA. Bukod dito sa Magnolia Chicken Templados, ang isa pang team ngayon na gumagawa ng mga hakbang para makapasok sa finals at maging isang championship contender ay ang koponan ni Coach Yeng Giao. Itong Raynor Chan Elasto Painters, nakatatlong semifinals nitong nakaraang season. So ibig niya sabihin talagang ready na sila dito sa tinatawag na finals. Ang kulang na lang dito sa ROS ay isang big man. At dito papasok yung PBA draft. Sa darating na draft, merong 2 first round picks itong Rain or Shine na pwede nilang magamit para kumuha ng mga big men. Ang medyo problema lamang mababa yung first round draft picks nitong ROS. So ang pwedeng maging strategy ni Coach Yeng, trade niya yung 2 first round draft picks niya para sa isang mataas na first round draft pick. O kaya naman, pwede na kunin niya yung 2 first round draft picks, isa lang ang i-trade niya plus sasamahan ng isa pang player. So pwede na maging mas maganda yung kalalagyan nila para dito sa kanyang lineup. Kaya sa tingin ko, yan ang isang pwedeng strategy nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kung sakasakali, ang ganda nito para dito kay Coach Yeng Giao. Dahil nakita naman natin yung ginagawa ng Rain or Shine. Kukuha sila ng mga top players sa pamamagitan ng draft at gagamitin nila yan. At kapag dumating na yung panahon na gusto ng mataas na salary, ititrade nila sa SMC o MVP group kapalit naman ng isang first round draft pick. So ibig sabihin, sustainable itong program na ginagawa nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya kahit papano, kahit independent team, nakapag-compete sila. At syempre nagagawa nila yan dahil si Coach Yeng Giao magaling pumili ng mga players pagdating dito sa draft. Yung mga talent na hindi naman nakikita ng ibang mga koponan, nakikita ni Coach Yeng.